Anton, gulat na sabi ni Paula. Masama pa rin ang tingin ko sa kanilang dalawa. Get out her, galit na sabi ni Anton sa kanya. Nagulat naman siya sa sinabi ni Anton. Walang nagawa si Paula kundi ang lumabas ng luhaan sa kwarto. Kaming dalawa na lang ang natira sa loob. Wife, we need to talk. Ang kaninang galit na mukha niya, ay napalitan ng nagmamakaawang mukha. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Walang ganang tanong ko sa kanya. Marami. About us baby. Pumangon siya mula sa pagkakahiga at umupo sa kama. Hinela niya ang kamay ko at pinaupo ako sa tabi niya. Tsaka na natin pag-usapan yan, kapag magaling ka na. Sagot ko. Okay. Promise mo yan ha, parang batang sabi niya. Tumango lang ako. Bakit nandito si Paula? Tanong ko sa kanya na hindi nakatingin. I don't know. Nagulat nga ako kanina nang nandito siya. Sagot niya, mali ba ang hinala ko? Totoo ba talagang wala siyang gusto kay Paula? Are you sure? Baka naman tinawagan mo siya na pumunta dito para alagaan ka, pagdududa ko. No baby, sagot niya. Tiningnan niya ako habang nakangiti ng nakakaloko. Are you jealous? Napaiwas naman ako ng tingin. Hindi ah. Bakit naman ako magseselos? Tanggi ko. Don't deny it baby. Halata sa'yo. Sabi niya at tumawa na lalong nagpagwapo sa kanya. Alam ko na mumula na naman ako. Hoy, Mr. Samaniego napaka-assuming mo naman. Kunwaring galit kong sabi. Gusto mo naman nakangiti niyang sabi. Ano, baliw ka ba? Inaasar na naman ako ng lalaking ta. Ang totoo may sakit ba talaga to? Oo, sa'yo. Sagot niya sabay kindat. Bakit ang gwapo niya? Mukha mo, sabi ko at naglakad na palabas ng kwarto niya. Gwapo. Rinig ko pang sabi niya, bago ako tuluyang lumabas. Pwede na ba akong kiligin? Pagkababa ko galing sa kwarto ni Anton, ay dumiretso ako sa kusina para ipagluto siya ng sopas. Pagkatapos kong magluto, ay naglagay na ako sa mangkok at dinala sa kwarto niya. Pagpasok ko nakita ko siyang naglalakad galing sa banyo. Wala siyang damit pang itaas, kaya kamakaway sa akin ang six-pack abs niya. Are you done? Napakurap ako sa tanong niya. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Maang-maangan kong tanong. You can touch my abs if you want. Nakangiti niyang sabi. Inirapan ko lang siya, at nilagay sa bedside table niya ang sopas. Napaka-assuming mo naman. Hindi naman kasi ang abs mo ang tinitingnan ko. Tanggi ko. Bakit kasi inaakit ako ng abs niya? Okay. Ayaw pa kasing aminin, nakangiti niyang sabi at umupo sa gilid ng kama. Hindi na lang ako sumagot. Tinuro ko sa kanya ang sopas. Kainin mo yan, tapos uminom ka kaagad ng gamot mo. Sabi ko. Nakatingin lang siya sa akin. Naiilang tuloy ako. Makatitig ba naman kasi wagas? Ano pang hinihintay mo? Titigan mo na lang ako. Masungit kong sabi. Subuan mo ako. Malambing niyang sagot. Hoy Mr. Samaniego hindi ka na bata para subuan. Sabi ko na nakapamiwang. Kaya nga, Mrs. Samaniego magpapasubo ako, kasi kapag nagkaanak na tayo siya na ang susubuan mo. Nakangiti niyang sabi. At dahil doon namula na naman ako. Langya talaga ang lalaking ta. Anong pinagsasabi mong anak? Nakakunot noong tanong ko. Wag nang maraming tanong. Subuan mo na ako. Gutom na ako. Sabi niya na nakakamot sa ulo. Wala akong nagawa kundi ang subuan siya. Nakangiti pa na ng asar. Pagkatapos ay pinainom ko na siya ng gamot. Talaga bang may sakit ito? Parang wala naman. Napagpasyahan ko na rito na lang muna ako matulog sa bahay ni Anton. At kahit uuwi ako ngayon, nakokonsensya naman ako kapag iniwan ko siya rito mag-isa na may sakit. Baka kung ano pang mangyari sa kanya. Pumunta ako sa kusina, para maghanap ng makakain sa ref. Puno ng pagkain ang ref niya. Halatang kaka-grocery niya lang. May nakita akong salad kaya kinuha ko at binuksan. Akmang kakainin ko na sana, nang biglang bumaliktad ang sikmura ko. Napatakbo ako sa banyo, dahil parang nasusuka ako. What happened to you? Napalingon ako sa likod ko nang magsalita si Anton. Hindi ako makasagot kasi naduduwal pa ako. Pagkatapos kong magsuka ay naghilamos na ako at lumabas ng banyo. Nakasunod lang sa akin si Anton na may pagtataka sa mukha. Hey wife, are you alright? Nag-aalalang tanong niya. Tumango lang ako. Pero ang totoo nahihilo na talaga ako.
Ano ba tong nangyayari sa akin? May sakit na rin ba ako? Nakahawak lang ako sa ulo ko. Nagsasalita si Anton, pero hindi ko maintindihan dahil nahihilo ako. Then everything went black. Nagising ako sa isang kwarto na puro puti. At ngayon ko lang na-realize na nasa hospital ako. Hi, Mrs. Samaniego. Are you all right now? Nakangiting tanong sa akin ng isang babae. Hindi ko na lang pinansin ang pagsabi niya ng surname ko. Wife, sabi naman ni Anton. Mrs. Samaniego, you are 1 month pregnant. Congratulations. Nakangiting sabi sa akin ng doktor. What the? Buntis ako. Nakita ko naman si Anton na nakangiting kausap si Doc, pagkatapos ay lumabas na si Doc. Wala ka ng kawala ngayon baby. Sabi niya na nakangiti ng nakakaloko. Paano mo mapapatunayan na anak mo nga tong dinadala ko? Tanong ko sa kanya. Come on wife. Noong ginawa natin yan ay malinis ka at alam ko yun. Oo na. Kailangan pang sabihin masungit kong sabi at inirapan siya. Nang hapon ay umuwi na kami. At napag-isip-isip ko na siguro, kailangan ko nang sabihin kay Anton na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Hindi lang dahil magkakaanak na kami, kundi dahil talagang mahal ko pa siya. Kailangan ko lang ng lakas ng loob para sabihin yun sa kanya. Kinabukasan ay napagpasyahan kong gumala sa mall. Ako lang mag-isa, kasi may mga trabaho sina Jana at Alice. Nag-ikot-ikot lang ako sa loob ng mall, at bumili ng mga ibang kailangan ko. Para na rin makapag-isip-isip sa mga problema ko sa company. Pagkatapos kong mag-ikot sa mall, ay kumain muna ako sa isang fast food na malapit sa mall. Papasok na sana ako nang makita ko si Anton sa loob. Nakaupo siya. Hindi muna ako pumasok. Hinintay ko muna kung may kasama ba siya. Mga ilang minuto pa, at may nakita akong isang babae na galing sa comfort room na ka-shades ito. At nang makita ko ang mukha niya, ay nanlaki ang mga mata ko. Si Paula. Umupo siya kung saan naroon din si Anton. Parang binagsakan na naman ako ng langit at lupa sa mga nakita ko. Iniisip ko ang magiging anak ko. Akala ko magiging okay na lahat, dahil magtatapat na ako sa kanya, pero hindi pa rin pala. Hindi ko alam na tumulo na pala ang mga luha ko. Umalis na ako sa harap ng fast food, at sumakay na sa kotse ko. Parang nawala na ako ng ganang kumain, dahil sa nakita ko. May balak pa sana ako na umamin sa kanya na mahal ko pa rin siya. Pero siya mismo ang gumagawa ng paraan para hindi ko sabihin yun. Hindi ko alam kung mahal niya talaga ako. Napagpasyahan ko na lang na pumunta sa isang park na alam ko. May nakita akong isang puno roon, kaya roon ako pumunta at umupo. Tinitingnan ko lang ang mga batang naglalaro at naghahabulan. Ang lalim yata ng iniisip mo. Napalingon ako sa nagsalita, si Inigo. Inigo, ikaw pala. Sabi ko at ngumiti ng pilit. Yes. Your handsome friend. Nakangiti niyang sabi. Napatawa na lang ako sa sinabi niya. Kailan pa siya naging mayabang? Yabang, sabi ko. Hindi ah. Totoo naman kasi nagwapo ako. Sagot pa niya. Tumigil ka na nga. Baka mamaya liparin pa ako sa sobrang hangin mo. Biro ko. Ito naman parang di mabiro. Pinapatawa lang kita. Sabi niya at umupo sa tabi ko. O bakit ka nandito? Tanong ko. Wala. Sinundan lang kita. Sagot niya. Napatingin ako sa kanya dahil sa sagot niya, what do you mean? Tumingin din siya sa akin. Nakita kita kanina sa harap ng isang fast food na umiiyak dahil kay Anton. Sabi niya, napalaki ang mata ko sa sinabi niya. Nakita mo akong umiyak? Yes. Putol niya sa sasabihin ko. I saw everything Trisha. Sagot niya. And I know kailangan mo ngayon ng masasandalan, kaya nandito ako. Patuloy niyang sabi na lalo lang na nagpaiyak sa akin. Bakit ayaw mo pa siyang iwanan Trisha? Tanong niya. Umiling ako. Hindi ko kaya Inigo. Mahal ko pa rin siya, umiiling-iling na sagot ko. Napabuntong hininga siya. Pero Trisha nasasaktan ka na sa mga ginagawa niya. Not physically, but emotionally. Sabi pa niya. I'm sorry Inigo, mahal ko talaga siya. Pagkatapos ay niyakap niya ako. Anton POV. I saw her with Inigo in the park. Nakita ko siya kanina sa labas ng fast food, kung saan ako kanina kumain. Papunta na siya sa kotse niya nang makita ko. Alam ko nakita niya na lumapit sa akin kanina si Paula. Hindi ko nga rin alam na narito si Paula.
Hinihintay ko kasi ang in-order ko. Tapos nakita ko siya galing siyang banyo, kaya hindi ko alam, at bigla na lang siyang lumapit sa akin, at saktong napatingin ako sa labas at nakita ko si Trisha. Sinundan ko siya kung saan siya pupunta. Tumigil siya sa isang park, at naglakad papunta sa isang puno at umupo roon. Lalapitan ko na sana siya nang naunahan ako ng lalaking yun. Nakita kong umiiyak si Trisha. Gustong-gusto ko na sana silang lapitan at suntukin si Inigo, kaso natatakot akong baka lalo lang madaragdagan ang galit sa akin ni Trisha, kapag ginawa ko yun. Kaya, rito lang ako sa malayo. Nagtitimpi sa selos. Tumayo na silang dalawa at ngumingiti na si Trisha. No, ako lang dapat ang nagpapangiti sa kanya. Nakakuyom ang mga kamao ko sa galit at selos. Kaya bago ko palapitan at suntukin si Inigo, ay napagpasyahan ko na lang na umuwi. Doon ko na lang hintayin ang asawa ko. At ito na mismo ang huling pagkikita nila ng lalaking yan. Trisha POV. Pagkatapos naming maglakad-lakad ni Inigo at kumain ng ice cream, ay napagpasyahan na naming umuwi. Ihahatid niya pa sana ako kaso may dala akong kotse. Pagdating ko sa bahay namin ni Anton ay gabi na. Narito na kaya siya. Siguro naroon pa yun kay Paula. Pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako, dahil nakita ko si Anton na nakaupo sa sofa habang nakatingin sa akin. Bigla akong kinabahan sa pagtitig niya sa akin. Pero hindi ko pinahalata yun. Nagtuloy ako sa paglalakad, at akmang lalagpasan ko na siya. Nang hawakan niya ang kaliwang braso ko. Muntika na akong matamba. Where have you been? Mariin niyang tanong. Sa park. Nauuto kong sagot. Hindi ko alam kung bakit ako nauuto. Ikaw lang mag-isa. Tanong niya. Tumango ako bilang sagot. Biglang humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko. Liar. Anton, nasasaktan ako. Ang braso ko, sabi ko. May namumuo ng luha sa mga mata ko. Ayaw kong umiyak sa harap niya. Sino ang kasama mo? May diin niyang tanong, si Inigo. Sagot ko at tinanggal ko ang kamay niya sa braso ko. Tandaan mo to Trisha. Akin ka lang. Your body and your soul. You're mine. Galit niyang sabi. Biglang tumulo ang luha ko. Hindi mo ako pagmamayari Anton. Dahil ngayon mismo aalis na ako dito. Galit na sabi ko sa kanya. Subukan mo lang Trisha. Mawawala lahat ng pinaghirapan ng mga magulang mo, kapag umalis ka ng bahay na ta. Tiningnan ko siya ng masama. What do you mean? Tak-ang tanong ko sa kanya. Hawak ko ang kumpanya niyo Trisha. Sa akin ibinili ng daddy mo bago siya mamatay. Sabi niya, paanong nangyari yun? No, sa akin binigay ni dad ang kumpanya. Matapang na sabi ko. Then, ipakita mo sa akin ang pirma mo, kung sayo mismo ibinili ng daddy mo ang kumpanya niyo. Sabi niya at may nilapag siya sa mesa na isang envelope. Kinuha niya ang laman at binigay sa akin. Nakita ko roon ang pirma niya at pirma ni dad, na nagpapatunay na sa kanya ibinilin ang kumpanya. Bakit sa kanya? Tumakbo na lang ako papunta sa kwarto ko. Ayaw kong makita ang pagmumukha ng lalaking yun. Matapos ko siyang makita kasama si Paula, tapos aagawin niya pa pati ang kaisa-isang kumpanya ng magulang ko. I hate him. Iyak lang ako nang iyak sa kwarto ko. Hindi na nga ako nakakain ng hapunan. Napatingin ako sa pinto nang bumukas iyon, at pumasok si Anton na may dalang tray ng pagkain. Nilapag niya iyon sa bedside table ko. Kumain ka na. Hindi ka sumabay sa akin kanina, hindi ko pinansin ang sinabi niya. Nakatalikod ako sa kanya. Wife, I'm sorry. Kumain ka na. Makakasama yan sa baby natin. Napalaki ang mata ko sa sinabi niya. Oo nga pala buntis ako. Kawawa naman ang baby ko. Nagutom ako. Napabangon ako. Say, hawak niya na ang plato nang bumangon ako. Kaya ko naman kumain, sabi ko at akmang kukunin ko na ang plato, nang ilayo niya sa akin yun. Susubuan na lang kita. Wag nang matigas ang ulo. Sabi niya at inilapit sa akin ang kutsara na may kanin. Wala akong nagawa kundi kainin ang mga yon. Pagkatapos kong kumain ay hindi ko pa rin siya pinapansin. Kaya wala siyang nagawa kundi ang lumabas ng kwarto dala-dala ang tray. Pagkagising ko kinaumagahan, ay agad akong naligo at nagbihis. Pupunta ako ngayon sa company ni Dad. Hindi pwedeng agawin yun ni Anton. Paglabas ko sa kwarto ay wala na si Anton. Siguro nasa office na yun. Agad akong sumakay ng kotse ko at pumunta sa company.
Pagdating ko ay agad akong dumiretso sa office. Sinalubong ako ni Mrs. Atienza. "Good morning, Ma'am Tricia," bati niya sa akin. "Good morning din po," bati ko. Pumasok na kami sa office. "Ma'am Tricia, may sasabihin po ako sa iyo," sabi ni Mrs. Atienza. "Ano po yun?" Tanong ko. "Ma'am, iba na po ang may-ari ng company. Hindi na po kayo," sabi niya. "Sino ang bagong may-ari nito?" Tanong ko. "Si Mr. Anton Samaniego po, ma'am. Gusto niya talagang agawin ng kumpanya. Pinapasabi niya rin po na bawal ka na pong pumunta rito sa office." Nakayukong sabi ni Mrs. Atienza. "Okay, fine. I'll go ahead," sabi ko at tumayo na. "Sorry po, ma'am," sabi niya. "No, it's okay," sabi ko at lumabas na ng office. "I hate you, Anton." Gusto niya talagang nakikita akong nahihirapan. Napagpasyahan ko na pumunta sa restaurant ni Jana. Pagdating ko ay pumunta kaagad ako sa office niya. "O bestie, na-miss kita. Kumusta?" tanong niya at niyakap ako. "Okay lang naman," sagot ko. Ang inaanak ko?" nakangiti niyang tanong. "Grabe, hindi pa nga kita nasabihan na maging ninang ka," natatawang sabi ko. "Syempre doon pa rin pupunta yon," sagot niya. "Teka, parang magayata ang mga mata mo." "Ha? Paano wala yan?" sagot ko. "Hay babae, alam ko may tinatago ka sa akin. Tell me, umiyak ka ba?" Nakapamewang niyang tanong. Tumango na lang ako bilang sagot. "Tungkol ba yan kay Anton?" Tumango lang ako ulit. "Sabihin mo sa akin ang buong kwento. Bilis," sabi niya. Kaya sinabi ko sa kanya lahat-lahat ng nangyari kagabi. Siya naman ay galit na galit. "Nako, babero na nga tapos gusto pang agawin ng kumpanya mo." Inis niyang sabi. "Ano ngayon ang plano mo?" tanong niya. "Hindi ko pa alam," sagot ko. "Kung ano man yang plano mo, nandito lang kami ni Alice." "Okay," sabi niya at niyakap ako. Pagkatapos naming magkwentuhan, ay napagpasyahan ko munang mag-ikot sa loob ng mall. Pumunta ako sa nagbebenta ng mga damit, nang may biglang hamarang sa daanan ko. Si Paula. "Ano na naman ba, Paula?" inis kong tanong. "Hey, calm down. Gusto lang kitang kausapin. Hindi ako lumapit sa iyo para makipag-away." "Okay," sabi niya. "Can we talk?" tanong niya. Hindi na ako sumagot, at nauna nang naglakad palabas ng mall, habang siya ay nakasunod. Pumunta kami sa malapit na fast food at doon nag-usap. "Anong pag-uusapan natin?" tanong ko. Kinuha niya ang shades niya. "I want to say sorry." Nakayuko niyang sabi. Nagulat ako sa sinabi niya. Si Paula, nagsusorry. Himala yata o di kaya ay nagkamali lang ako ng dinig. "Pardon," sabi ko. "I'm sorry Tricia sa lahat ng ginawa ko sa inyo ni Anton." Sabi niya. "Bakit mo ito ginagawa, Paula?" Naguguluhang tanong ko. I realized na mali ang ginagawa ko. Na mali ang sumira ng isang relasyon para lang sumaya ako. Naguguluhan ako sa mga pinagsasabi niya. Kasi hindi ko kayang sirain ang pag-ibigan niyo, Tricia, kahit anong gawin ko. At sa tingin ko nga nakarma na ako. Kasi ang dad ko iniwan na kami ng mom ko. Sumama siya sa kabit niya. Kaya na-realize ko na kung gaano kasakit maiwan, o ipagpalit ka ng taong mahal mo. At ayokong mangyari yun sa iyo, Tricia. Sarili ko lang kasi ang iniisip ko. At ayoko rin na mawalan ng ama ang anak mo. Umiiyak na sabi niya. Bigla akong naawa sa sitwasyon ni Paula. Paula, promise, Tricia, hindi ko na kayo guguluhin pa ni Anton. I'm so sorry. Sana mapatawad mo pa ako. Tumayo siya sa upuan niya, at lumapit sa akin at lumuhod. Nakatingin ang mga tao sa amin sa loob ng fast food. Pinapatayo ko siya. Oo, malaki ang kasalanan niya sa akin. Sa amin ni Anton, pero hindi niya na sana kailangang lumuhod sa harap ko. Okay lang, Paula. Pinapatawad na kita kaya tumayo ka na dyan. Sabi ko. Tumayo na siya at bigla akong niyakap. Thank you, Tricia. Ang bait mo talaga. Sabi niya. Wala yun. Sabi ko. Umiwalay na siya sa pagkakayakap sa akin. Friends. Sabay abot ng kamay niya. Friends. Sagot ko at nakipag-shake hands sa kanya. Pagkatapos ng dramahan namin, ay nag-order muna kami ng makakain, dahil gabi na at nagugutom na rin kami. Pagdating ko sa bahay ay wala pa si Anton. Pero hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga sinabi ni Paula sa akin. Ano ang ibig niyang sabihin?
Hindi siya talaga mahal ni Anton. Na siya lang yung habol ng habol kay Anton. Mali lahat ng mga iniisip ko tungkol kay Anton. Pabalik-balik ako sa paglalakad dito sa sala. Hindi ako mapakali. Gusto kong maghingi ng tawad kay Anton. Ang manhid ko talaga. Hindi ko man lang naisip ang nararamdaman ni Anton. Akala ko kasi si Paula pa rin ang mahal niya, kasi minsan lagi ko silang nakikitang dalawa. Kahit sinasabi niyang mahal niya ako. Napahinto ako sa paglalakad nang tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko kung sino ang tumatawag, Preston calling. Agad kong sinagot ito. Hello. Hello Trisha. Si Anton nasa hospital. Ha? Bakit? Anong nangyari? Tarantang tanong ko. Nag-drive pa kasi siya kahit lasing kanina kaya nabangga. Sagot ni Preston. Sige. Pupunta ako dyan ngayon. Sabihin mo sa akin kung saang hospital. Sagot ko. Sige, nandito siya ngayon sa hospital. Si Preston. Okay, bye. Agad ko nang pinatay ang tawag at dali-daling sumakay sa kotse ko, at pinaharurot papunta sa sinabing hospital ni Preston. God, sana okay lang siya. Sana hindi malala ang lagay niya. Ayaw kong may mangyaring masama sa kanya. Gusto ko na talagang mag-sorry sa kanya. Sasabihin ko nang mahal ko pa rin siya. Pagdating ko sa hospital, ay sinalubong ako ni Preston at ni Brian. Hinatid nila ako sa room ni Anton. Pagbukas ko ng room, ay nakita ko si Anton na nakahiga sa hospital bed, at may mga kaunting galos siya sa mukha. Lumapit ako sa kanya. Wala pa rin siyang malay. Kumarap ako sa dalawa na nasa likod ko. Ano daw ang sabi ng doktor? Tanong ko sa kanila. Hindi naman daw malala ang lagay niya, kaya wala daw dapat ipag-alala. Sagot ni Brian. Salamat. Nakangiti kong sabi. Thank God. Hindi malala ang lagay niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kapag may nangyaring masama sa kanya. Basta kapag gumising na siya magsusorry na talaga ako sa kanya. Nakaupo lang ako rito sa tabi ni Anton. Kahit na antok na ako, ay hindi pa rin ako natutulog. Trisha, matulog ka na muna doon sa sofa. Ako na muna dyan. Sabi ni Brian. Okay lang Brian. Hindi pa naman ako inaantok. Salamat na lang. Nakangiti kong sabi. Trisha, alam kong matigas ang ulo mo, pero matulog ka na. Sabi niya at tinuro ang sofa. Wala akong nagawa kundi ang pumunta roon at humiga at natulog. Pagkagising ko kinaumagahan, ay wala sina Brian at Preston. Kaya bumangon na ako sa sofa. Nakita ko si Anton na gising na rin. Anton. Tawag ko sa kanya at dali-daling lumapit sa kanya. Trisha, sabi niya. Niyakap ko siya sa sobrang tuwa. May masakit ba sa'yo? Ituro mo tatawagan ko yung doktor, sabi ko. Ngumiti siya. Wife, relax okay. I'm fine. Kiss mo lang okay na ako. Nakangiti niyang sabi. Hinampas ko siya sa braso niya. Aray. Ouch. Ang sakit. Sabi niya na hawak-hawak ang braso na hinampas ko. Hoy umayos ka nga. Alam mo bang pinag-alala mo ako kagabi ha? Paano na lang kung may nangyaring masama sa'yo? Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nawala ka. Alam mo bang mahal na mahal kita kaya ayokong mawala ka. Pagkasabi ko noon ay tumulo ang mga luha ko. Sorry okay. Don't cry please baby. Hindi mangyayari yun, okay. Mahal kita kaya hindi kita iiwan. Sabi niya at niyakap ako. Tahan na okay. I love you wife. Sabi niya at hinalikan ako sa noo. Makalipas ang 3 araw, ay nakalabas na si Anton ng hospital. Nagsorry na rin ako sa kanya sa lahat ng mga hinala ko sa kanya dati. At inayos niya na rin ang kumpanya ni Dad. Siya na ngayon ang namamahala roon. Ayaw niyang magtrabaho ako, kasi raw buntis ako. Gusto niya lang na nasa bahay ako. Pero nakaka-boring naman kasi sa bahay, kaya minsan sama-sama ako sa kanya sa kumpanya. At si Paula, pumunta na siya sa Amerika, at doon na sila naninirahan. Marami mang pagsubok ang dumating sa buhay namin ni Anton, ay hindi pa rin ako sumuko, dahil alam ko binigay ta ni God, dahil alam niyang kaya ko. At sa pagmamahalan namin ni Anton, kung handa kang maghintay hindi ka masasaktan sa huli. Pero, minsan sadyang mapaglaro lang si tadhana. Marami mang pagsubok ang dumating sa buhay namin ni Anton, nalagpasan namin lahat ng yun, dahil mahal namin ang isa't isa. Pero kung kayo talaga sa huli kayo talaga hanggang dulo. Anton, sigaw ko. Ang sakit na kasi talaga. Bakit?
Natatarante niyang tanong. Mangganganak na ako. Sigaw ko. Ha? Teka, anong gagawin ko? Ina naman. Natatarante niyang sabi. Dalhin mo na ako sa hospital. Sigaw ko sa kanya. Agad niya na akong binuhat papunta sa sasakyan. Naka-ready na lahat ng mga gamit ko roon kaya wala ng problema. Pagdating namin sa hospital ay agad akong dinala sa isang kwarto. Ang sakit na talaga. Hindi ko na kaya. Pumutok na kasi ang panubagan ko. Promise talaga hindi na mauulit to. Okay, Mrs. Samaniego, relax lang. Inhale, exhale, sabi ni Doktora. Sinunod ko naman ang sinabi niya. Wife, nandito lang ako. Sabi ni Anton. Nakahawak lang ako sa kamay niya. Okay, pag sinabi kong push, okay. Tumungo lang ako. Okay, ready, push. Nakahawak lang ako sa kamay ni Anton. Sobrang higpit. Nakikita ko na ang ulo niya. Okay, ready, push. Umiri ako ulit at narinig ko na ang iyak ng anak ko. Isang baby girl, sabi ni Doktora. Nanlalambot ako pero nang makita ko ang anak ko, at narinig ang iyak niya sobrang saya ko. Magpahinga ka muna, wife. I know you're tired. Thank you and I love you. Sabi ni Anton at hinalikan ako sa noo. Nagising ako sa ingay. Parang ang daming tao. Minulat ko ang mga mata ko. Narito ako sa isang silid na puro puti. Bestie, gising ka na. Si Jana, ay hindi tulog pa rin siya. Sabi naman ni Alice. Inirapan lang siya ni Jana. Natatawa tuloy ako. Wife, are you hungry? I bought food. Sabi ni Anton at may pinatong na paper bag sa table. Okay lang ako. Nasaan si baby? Tanong ko. Tumingin kami sa pinto nang bumukas iyon, at pumasok ang nurse na daladala ang baby ko. Pinigay niya sa akin ang baby ko. Ang cute niya. Ma'am, ano po ang magiging pangalan niya? Tanong ng nurse. Antonina Samaniego. Sagot ko. Ngumiti lang ang nurse at umalis na. Bestie, ninang kami ha. Sabi ni Jana. Oo nga, bestie. Singit naman ni Alice. Siyempre naman, kayo pa ba? Sagot ko, wife, thank you. Promise magiging mabuti akong asawa at ama sa inyo. Thank you dahil binigyan mo ako ng anak, and thank you for giving me a second chance. Thank you dahil dumating ka sa buhay ko. I love you, wife. Sabi niya and he kissed me in my lips. I love you too, Anton. Sagot ko. Natupad ko na rin ang pangarap ni daddy at mommy. Ang bigyan sila ng apo. Kaso hindi na nila naabutan. Alam kong masaya na sila ngayon dahil natupad na ang matagal na nilang hinihiling. At hindi ko alam na napaluhan na pala ako dahil sa tuwa. Thank you Lord sa lahat ng blessing na binigay mo sa family ko. Wala na akong mahihiling kundi pasasalamat na lang sa lahat, dahil binigay mo na lahat-lahat.